Si Miguel Sandoval, kilala sa mundo ng negosyo bilang Migs, ay sanay sa mga boardrooms na malamig at sa mga matataas na desisyon na may katumbas na milyon-milyong piso. Ngunit sa hapong iyon, hindi inaasahan, natagpuan niya ang sarili sa isang sulok ng isang maingay at simpleng karinderya. Ang amoy ng sinigang at adobo ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Ang dahilan, isang sumabog na gulong ng kanyang mamahaling sasakyan. Habang naghihintay, isang pamilyar na anino ang gumalaw sa kanyang paningin. Isang aninong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso at nagpabalik sa mga alaalang matagal na niyang kinalimutan. Sino ang babaeng iyon, at bakit tila kilala niya ang bawat galaw nito? Ang buhay ni Mig Sandoval ay larawan ng tagumpay. Mula sa isang simpleng pamilya, gamit ang talino at walang kapagurang pagsisikap, itinatag niya ang Sandoval Innovations, isang tech giant na kinikilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asya. Ang kanyang penthouse ay sumisilid sa buong Kamaynilaan, ang mga sasakyan niya ay pinapangarap ng marami, at ang kanyang pangalan ay bukambibig sa mga business circles. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, may isang malaking espasyo sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng salapi o karangyaan. Gabi-gabi, pag-uwi niya sa kanyang malawak ngunit tahimik na pahanan, ang tanging karamay niya ay ang malamig na hangin mula sa aircon at ang mga kumukutitap na ilaw ng syudad sa malayo. Madalas, napapatitig siya sa kawalan. Iniisip kung ito na ba talaga ang sukdulan ng kaligayahan. Ang kanyang mga ngiti ay madalas na pormalidad. Ang kanyang mga pakikipag-usap ay kadalasang may agenda. Sa isang malayong sulok ng kanyang isipan, may mga alaalang pilit niyang ibinabaon, ang mga araw sa Roosevelt High. Doon, isa lamang siyang si Migs, ang payat, matalino, ngunit halos invisible na estudyante. Laging nasa library, laging may hawak na libro. At doon din niya unang nasilayan si Anna Reyes. Si Anna, ang isa sa pinakamabay at pinakamagandang dilag sa kanilang batch. Hindi mayabang, laging nakangiti, at handang tumulong kahit kanino. Naalala pa ni Migs, minsan, sa sobrang kaba niya sa isang oral recitation, nabitawan niya ang lahat ng kanyang akla. Habang pinagtatawanan siya ng ilan, si Anna ang lumapit, ngumiti, at sinabing, "Okay ka lang, Migs. Ulungan na kita." Ang simpleng kabaitang iyon ay tumatak sa puso ng batang si Migs. Ang pangarap ni Anna noon, maging doktora, para makatulong sa kapwa. Isang pangarap na hinangaan niya ng lihim. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit na eskinita sa tabi ng palengke, nagsisimula ang araw ni Anna Reyes bago pa man tumilawak ang mano. Ang kanyang maliit na inuupahang kwarto ay simple lamang, ngunit malinis at maayos. Ang bawat umaga niya ay nakalaan para sa kanyang nag-iisang yaman, ang kanyang 8 taong gulang na anak, si Leo. Siya ang naghahanda ng baon, nag-ayos ng uniforme, at naghahatid dito sa pampublikong paaralan. Si Leo ang kanyang liwanag, ang kanyang inspirasyon, ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Pagkahatid kay Leo, diretso na si Anna sa kainan ni Aling Nena, isang maliit ngunit sikat na karinderya na dinarayo dahil sa masasarap na lutong bahay. Doon, si Anna ay hindi lang waitress. Siya rin ang kagalinis ng mesa, ang tagapunas ng sahig, at minsan, kapag maraming tao, tumutulong din sa paghuhugas ng mga plato. Ang kanyang mga kamay, na dati nangangarap humawak ng mga medical instruments, ngayoy sanay na sa bigat ng mga bandehado at sa init ng sabon. Ang dating maningning niyang mga mata, may bakas na ng puyat at pagod. Ngunit hindi nawawala ang sinag ng kabaitan, lalo na kapag may customer na bumabati. Ang pangarap niyang maging doktora, matagal na iyong ibinaon sa limot, kasama ng mga luhang idinulot ng isang maagang pag-aasawa na nauwi sa hiwalayan, at ang responsibilidad na mag-isang itaguyod si Leo. Minsan, kagabi na at tulog na si Leo, tinititigan niya ang lumang litrato ng kanilang high school graduation. Napapabuntong hininga siya. Kung sana,
Pero agad din niyang iwinawaksi ang mga iyon. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang para kay Leo. Isang hapon, nagmamaneho si Migs pauwi mula sa isang out-of-town meeting. Pinili niyang siya ang mag-drive, nais niyang makaramdam ng kaunting normalidad, malayo sa mga bodyguard at driver. Dala niya ang isa sa kanyang hindi gaanong kapansin-pansing mga sasakyan. Habang binabaggas niya ang isang kalsada malapit sa isang palengke, isang malakas na kalabog ang yumanig sa sasakyan. Flat tire. Sakto pa, bulong ni Mig sa sarili, bahagyang nayayamo. Itinabi niya ang sasakyan. Agad niyang tinawagan ang kanyang staff para sa pulong. Ngunit sinabing medyo matatagalan pa sila dahil sa matinding traffic. Nainip si Migs. Maini ang hapon. Habang nagpapalipas ng oras, naamoy niya ang samyo ng nilulutong ulam. Sinundan niya ito at napadad sa isang maliit na karinderya, ang kainan ni Aling Nena. Simple lang ang lugar, mga mesang plastik, mga upuang monoblo. Pero ang amoy ng pagkain ay nagpagutom sa kanya. Mukhang okay naman dito, naisip niya. At least, malilipasan ko ang gutom. Pumasok siya at umupo sa isang bakanteng mesa sa gilid. Maya-maya may lumapit. Good afternoon po, sir. Ano po ang order nila? Isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Pagangat ng tingin ni Migs, para siyang napako sa kinaupuan. Ang babaeng nasa harap niya, ang mga matang iyon. Kahit may guhit na ng pagod, ang hugis ng kanyang labi, kapag nagsasalita. Ang pamilyar na kilos ng paghawak sa maliit na notebook. Nag-flashback ang lahat. Roosevelt High. Ang babaeng may pinakamabait na ngiti. Anna, halos pabulong na tanong na namutawi sa kanyang isi. Hindi siya maaring magkamali. Si Anna Reyes. Ang kanyang high school crush. Dito. Nagkatrabaho bilang waitress. Ang dating pangarap na maging doktora, ngayon nag-aabot ng menu sa isang karinderya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya nakilala ni Anna. Paano nga naman? Malaki na ang ipinagbago niya. Ang dating payatot na Migs ay ngayon isang matipunong lalaki. May kumpiyansa sa tindig. At ang mga salamin ay napalitan na ng contact lens. Para kay Anna, isa lang siyang ordinaryong customer. Isang order ng sinigang na baboy, 2 kanin, at isang istia. Medyo utal niyang sabi, pilit tinatago ang pagkagula. Sage po, sir. Coming right up po, magalang na sagot ni Anna, bago tumalikod. Habang kumakain, hindi maalis ni Migs ang tingin kay Anna. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito. Nakita niya ang pagod sa ilalim ng mga mata nito. Pero naroon pa rin ang dignidad sa bawat pag-aalok ng pagkain, sa bawat paglilinis ng mesa. Nakita niya ang medyo pudpod na nitong sapatos. Isang matinding kirot ang naramdaman niya, hindi awa, kundi isang halo ng panghihinayang sa mga pangarap na hindi natupad, at paghanga sa katatagan nito. Ano kaya ang kwento sa likod ng lahat ng ito? Nang magbabayad na si Migs, nag-iwan siya ng napakalaking tea. Halos triple ng kanyang kinain. Napansin ito ni Anna. Sir, sobra po yata ito, sabi niya. Medyo naguguluhan ngunit may bakas ng pasasalamat. Okay lang yan, miss. Masarap ang luto ninyo. At ang ganda ng serbisyo mo, sabi ni Migs, sinubukang ngumiti ng natural. Sa unang pagkakataon, isang punay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anna. Isang ngiting nagpaalala kay Migs ng dalagang minsan niyang hinangaan. Naku, salamat po ng marami, sir. Malaking bagay na po ito. Balik po kayo. Babalik ako, sabi ni Migs, halos sa sarili lang. Alam niyang hindi ito ang huling pagkikita nila. At bumalik nga si Migs. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, nagpapangga siyang may inaasikasong proyekto sa malapit. O sadyang naghahanap ng masarap na lutong bahay. Palagi siyang nakasimpleng damit, para hindi makatawag ng pansin. Sa bawat pagbisita, unti-unti niyang kinakausap si Anna. Mga simpleng tanong tungkol sa araw nito, o papuri sa pagkain. Noong una, halatang ilapain si Anna.
Magalang pero may distansya. Salamat po, sir. O okay naman po, sir, ang madalas niyang sagot. May kaunting pagtataka sa mga mata nito kung bakit ang isang mukhang disenteng lalaki ay araw-araw kumakain sa kanilang karinderya at laging nag-iwan ng malaking tea. May kaunting hiya rin siyang nararamdaman. Minsan, napansin ni Mig si Leo na naghihintay sa ina sa isang sulok, gumagawa ng assignment. Nilapitan ito ni Migs. Leo. Ang sipag mo naman mag-aral. Nagulat si Leo. Hello po. Ako si Tito Migs, kaibigan ng mama mo. Pakilala niya. Kahit hindi pa naman talaga sila, magkaibigan ni Anna. Nag-usap sila sandali tungkol sa mga paboritong subject ni Leo. Kinabukasan, may dala si Migs na isang set ng pangkulay at drawing book para kay Leo. Nakita ko lang to, naalaala kita, sabi niya. Tuwang-tuwa si Leo. Maging si Anna ay hindi maitago ang gula. Sir Migs, naku, nagabala pa po kayo. Nakakahiya naman. Wala yun, Anna. Masaya akong makitang masaya si Leo, sagot ni Migs. Dahil sa kabaitan ni Migs kay Leo, unti-unting nawala ang pagkailap ni Anna. Nagsimula na itong ngumiti ng mas natural kapag nakikita si Migs. Minsan, nagkukwento na ito tungkol sa mga kalokohan ni Leo sa eskwela o sa pagod niya sa trabaho. Si Migs naman ay matiyagang nakikinig. Paminsan-minsan, nagdadala siya ng prutas o tinapay galing sa opisina, sobra lang. Nalaman din ni Migs mula kay Aling Nena, ang may-ari ng karinderya, ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Anna. Na single mother ito at napakasipag. Pasimple ring tinulungan ni Migs ang karinderya. Minsan, nagkataon na may malaking order mula sa isang kumpanyang kakilala niya. Labis itong ikinatuwa ni Aling Nena at lalong gumaan ang loob kay Sir Migs. Isang hapon, habang malakas ang ulan, napansin ni Migs na balisa si Anna. Pabalik-balik ito sa kusina at pasulyap-sulyap sa cellphone. Narinig niyang kausap nito si Aling Nena. Naku, Aling Nena, mataas pa rin po ang lagnat ni Leo. Umawag po yung kapitbahay namin na nagbabantay sa kanya. Naku, Anna, umuwi ka na kaya? Ako na ang bahala dito, sabi ni Aling Nena. Nakakahiya naman po sa inyo, Aling Nena. Saka, wala pa po akong pampadoktor. Narinig ni Migs na pabulong na sabi ni Anna. Doon, hindi na nakatiis si Migs. Ito na ang pagkakataon. Lumapit siya. Anna, Aling Nena, narinig ko po. Kung okay lang, Anna, ihahatid ko na kayo ni Leo sa klinik. May alam akong magaling na pediatrician malapit dito. Gulat na napatingin si Anna at Aling Nena. Naku, Sir Migs, huwag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Sobra-sobra na po ang tulong nyo, sabi ni Anna. Ang mukha ay puno ng pag-alala at hiya. Anna, hindi to abala. Mas importante si Leo. Sige na, mag-empake ka na ng gamit niya. Aling Nena, okay lang ko ba? Naku naman, Sir Migs. Malaking kulong yan kay Anna. Sige na, Anna, umalis na kayo, sabi ni Aling Nena, puno ng pasasalamat. Walang nagawa si Anna kundi pumayag. Mabilis siyang umuwi sa kanilang bahay na ilang kanto lang ang layo. Binitbi si Leo na matamlay at mainit, at sumakay sa sasakyan ni Migs. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Anna, yakap si Leo. Si Migs naman ay pilit pinapagaan ang loob ng bata. Pagdating sa isang kilalang children's clinic, agad silang inasikaso. Habang tinitingnan ng doktor si Leo, pasimpleng kinausap ni Migs ang staff sa reception at sinabing siya na ang bahala sa lahat ng bayarin. Sinabi lang niya kay Anna na may health benefit ang kanyang kumpanya na pwede niyang gamitin para sa mga ganitong sitwasyon. Trangkaso lang pala, ngunit kailangan ng gamot at pahinga. Nang palabas na sila ng klinik, dala ang reseta, hindi na napigilan ni Anna ang kanyang damdamin. Sir Migs, panimula niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng ito. Sa mga tip, sa mga pasalubong kay Leo, at ngayon ito ang pagpapa-ospital.
Hindi ko po maintindihan, bakit po ganito kayo kabait sa amin? Sino po ba talaga kayo? Umingin siya ng diretso kay Migs. Ang mga mata ay puno ng tanong at pagtataka. Huminga ng malalim si Migs. Ngumiti siya, isang ngiting may halong lungkot at saya. Oras na. Anna, sabi niya, ang boses ay malumanay. Hindi mo na ba talaga ako natatandaan? Kumunot ang noo ni Anna. Po, saan po ba tayo nagkakilala? Matagal na. Roosevelt High. Batch 78, sabi ni Migs, tinititigan si Anna. Miguel Sandoval. Ang tawag mo pa sa akin noon. Migs. Parang kidlat na tumama kay Anna ang mga salitang iyon. Miguel Sandoval. Migs. Roosevelt High. Biglang nagliwanag ang mga anino sa kanyang alaala. Ang payat na kaklase na laging nasa library. Ang tinulungan niyang mamulot ng libro. Ang tahimik na binatilyong may makapal na salamin. Tinitigan niyang maigi ang lalaking nasa harap niya. Ang mga mata, pamilyar ang kisla. Ang paraan ng pagngiti. Nanlaki ang mga mata niya. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa di makapaniwalang pagkamangha. Mix. Miguel. Sandoval. Ikaw nga yan. Halos pautal niyang sabi. Parang panagini. Ang dating kaklaseng halos hindi niya napapansin. Ngayoy isang matagumpay na lalaki na tumutulong sa kanya. Isang alon ng hiya, gulat, at pagkalito ang bumalot sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Migs. Ako nga, Anna. Hindi napigilan ni Anna ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Isa-isang kumatak iyon. Migs. Diyos ko ikaw pala. Pasensya ka na, hindi talaga kita nakilala. Ang laki na ng ipinagbago mo. Yumuko siya, hindi makatingin ng direso. Ang hiya ay tila sumasakal sa kanya. Ang dating Anna na hinahangaan. Ngayoy isang hamak na waitress na tinutulungan ng dati niyang kaklase. Nakita ni Migs ang pangingilid ng luha at ang pagyuko ni Anna. Agad niyang hinawakan ito ng marahan sa braso. Anna, tumingin ka sa akin. Nang mag-angat ng tingin si Anna, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Migs. Wala kang dapat ikahiya, Anna. Sa totoo lang, lalo akong humanga sa'yo. Nakikita ko kung gaano ka kasipag, kung gaano ka katatag para kay Leo. Alam mo, kahit noon pa man sa high school, hinahangaan na kita. Hindi lang dahil matalino ka, kundi dahil sa kabaitan mo. Yung simpleng pagtulong mo sa akin noon, malaking bagay yun para sa isang tulad ko. Medyo napawi ang hiya ni Anna, ngunit napalitan ito ng lungkot. Pero Mix, yung mga pangarap ko, yung pangarap kong maging doktora, napabuntong hininga siya. Naiwan na lang lahat sa pangarap, at doon, ikinuwento niya ang lahat, ang maagang pag-aasawa, ang pagiging ina, ang mga sakripisyo. Si Migs ay tahimik na nakinig. Ang puso niya ay puno ng pag-unawa at paghanga. Nang matapos si Anna, hinawakan ni Migs ang dalawang kamay nito. Anna, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi pa huli ang lahat. Ang mga pangarap, hindi namamatay basta-basta. Minsan, kailangan lang ng kaunting kulong para muling mabuhay. Umingin siya ng diretso sa mga mata ni Anna. Pinalad ako sa buhay, Anna. Higit pa sa inaasahan ko. At gusto kong ibahagi ang swerteng yun sa'yo. Kung papayag ka, gusto kong ialok sa'yo ang isang full scholarship. Para makapagtuloy ka ng pag-aaral ng medisina. Lahat ng gastusin, ako na ang bahala. Tuition, libro, allowance para sa'yo at kay Leo. Para makapag-focus ka lang sa pag-aaral. Natigilan si Anna. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Scholarship. Medisina. Ang mga salitang iyon ay parang isang malayong panaginip. Migs, seryoso ka ba? Ero bakit? Sobra-sobra naman yan. Hindi ko yapa kayang tanggapin. Seryosong-seryoso ako, Anna, ngumiti si Migs. Isipin mo na lang na ito ay isang investment sa isang taong alam kong karapat-dapat. Isang taong minsan ding nagpakita ng kabutihan sa akin noong panahong kailangan ko. Isa pa, alam kong magiging napakagaling mong doktora.
Utang ko rin sa iyo ang inspirasyon noon. Ang mga luha ni Anna ay muling bumuhos, ngunit ngayon, ito'y mga luha ng pag-asa, ng pasasalamat, ng hindi masukat na kaligayahan. Migs, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabihin mo lang na, Anna, sabi ni Migs, ang ngiti ay lalong lumapat. At mangako ka sa akin na gagalingan mo. Para sa'yo, para kay Leo, at para sa lahat ng mga taong matutulungan mo balang araw. Si Leo, na kanina patahimik na nakikinig at nakakaramdam ng saya ng ina, ay lumapit at yumakap kay Anna. Mama, magiging doktor ka na po. Umango si Anna, humahagulgol na niyakap si Leo at tumingin kay Migs. Migs, ang ako. Maraming salamat. Ang araw na iyon ang naging simula ng isang bagong kabanata. Tinupad ni Anna ang kanyang pangako. Sa suporta ni Migs, pumasok siya sa isang kilalang medical school. Sa una, nahirapan siyang manumbalik sa pag-aaral. Ngunit ang kanyang determinasyon, ang pagmamahal kay Leo, at ang walang sawang paggabay ni Migs ay naging sapat na inspirasyon. Hindi nagtagal, naging isa siya sa mga pinakamahuhusay sa kanyang klase. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay nagbalik, mas maliwanag pa kaysa dati. Si Migs ay naging tapat na kaibigan at gabay sa mag-ina. Naging parang kangalawang ama na siya kay Leo. Palaging nariyan para sumuporta. Ang kanilang pagkakaibigan ni Anna ay lalong lumalim. Nabuo sa pundasyon ng respeto, paghanga, at isang nakaraang pinagtagpo muli ng tadhana. May mga hindi maipaliwanag ng ngiti, mga tinginang puno ng pag-unawa, na tila nagsasabing ang kanilang kwento ay may susunod pang, mas magandang kabanata. Maging si Aling Nena ay natuwa para kay Anna, at pasimpleng tinulungan din ni Migs na mapaganda pa ang kainan, bilang pasasalamat. Minsan, ang isang ordinaryong pagliko sa kalsada, isang hindi inaasahang pagkikita, ay sapat na upang baguhin ang takbo ng buhay. Ang kwento ni Migs at Anna ay patunay na ang kabutihang loob ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, at ang mga pangarap, gaano man katagal na himlay, ay maaring muling mamukadkad kung didiligan ng pag-asa, suporta, at ng hindi inaasahang pag-ibig na hatid ng tadhana.